Hindi po birada to. Birada Aguila sa gabi. Yan. Magandang araw sa atin lahat. Badong Aratilis po. Pambansang Loyal po, ang Pambansang Marites. Yan. Ito naman po tayo sa isang episode ng Birada sa Luista. Mga nag-solo. Okay, marami po tayong pag-uusapan ngayon ng ating partner. Partner, bati ka na, partner. Oo, binabati ko lahat ng mga nakadungaw na ngayon dyan sa channel natin. Yeah. Nakadungaw sa iyo, nakadungaw sa akin. Anong tawag dito? Collab? Oo, mga nakadungaw sa channel natin, partner ha. Okay, kasi nga, dahil hindi na kami umuwi sa bahay. Hindi na kami umuwi. Dire-diretso program eh. Dire-diretso. Kanya-kanya na lang nag-gimmick na makapag-vlogs. Oo, ganun na lang. Naisisingit din. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Correct. Ito, si Santiago pong hindi umuwi muna. Sa totoo, pwede naman na po umuwi. Si Santiago kasi... Sayang naman. Hindi, minsan ko lang makasama yung isang henyo. Yan gusto natin. Sa ganitong vlog. Siyempre, puta, pipiliin ko yung isang henyo. Ano man piliin ko si DPMR. Peace, partner! Joke lang. Dalawa pala pwede niyang pagpilian, kay BMR, kay Badong. Sumabit kay Badong. Hindi na namin sasabihin kung nasan kami. Malapit lang kami sa Makati. Sa Ledgi lang. Ledgi lang. Yan. Malapit lang kasi sa Makati po yung SMNI. Kaya namin lumapit lang. Okay, bahala na. Ikaw na mauna, partner. Pag-usapan natin. Ito po, si Axis Party List outgoing representative. Kilala natin yan. Yung nanalo na Senate. Si supposedly number 1 daw to sa lahat ng survey. Kaya lang, ang resulta, tinambakan ng 10 milyon ni Bongo. Wala. Ito po walang iba kundi si Axis Party List Representative Erwin Tulfo. Ayan na. Ano ba sabi dyan? Ang sabi ni Erwin Tulfo, outgoing Axis Party List Representative and incoming Senator Erwin Tulfo says the government ought to grant medical parole to inmates who are already 70 years old and sick. Okay ka ba dyan? Partner, paliwanag lang natin sa kanila. Yun daw pong mga bilanggo na 70 pataas at may sakit ay dapat daw binibigyan na ng parol o pinapalaya na. Ano ba masabi mo dyan, partner? Hindi. Siyempre, may sakit na rin. Humanitarian, no? Oo. 70 po siya. Thunders na talaga. Kawawa din naman. Kahit na may kasalanan, partner, okay lang sa'yo na palayain. Hindi, okay na kasi. Para napagdusahan niya na. Tsaka di na makakagawa ng masama sa labas yan. Palagay mo, halimbawa, ang kaso nung pagkakakulong niya gahasa. Yung 70, malambot na sa ulo. Wala na yan, partner. Kung mga bata yung nanghipo nanghihipo. Wala. Gahasa talaga. Mahirap kasama. Halimbawa lang naman. Diba? Ako naman, partner, yun na nga napaka-ironic na dito sa Pilipinas. Gusto natin palayain yung mga bilanggo na 70 years old. Dahil naawa tayo. Natural yun dahil, di ba nakakaawa naman talaga Usong Pinoy tayo Usong Pinoy. Ibig sabihin, 60 nga, senior nga, pinaupo natin sa MRT, sa bus. Buntis, pinaupo natin. Hindi, yung mga matatanda na. Matanda na lang, sa matanda tayo. Si PL po. Ang utak kasi niya, gahasa talaga. Ang daming ihalimbawa, gahasa talaga. Kasi, halimbawa, adik sa noon. Tuloy mo. Pero dito, ang napakalupit na, ironic. Kasi, meron din tayong kilalang isang matanda na 80 anyos, hindi lang 70. Yun. 80 anyos, may sakit din. Yun. Hindi na rin makalakad. Correct. Pero pinadala pa natin sa ibang bansa. Imagine niyo po yung irony, no? Dito, talagang karamihan dyan, nagkasala talaga dahil nakakulong na tayo po, meron po tayong hindi pa napapatunayan na may kasalanan.
nagngangalang Tatay Digong, 80 anyos na, pinadala pa. Di ba? Tapos ngayong humihingi ng interim. Alam mo, partner, si Tatay Digong lang pala yung pinakamatanda na naging political prisoner diyan sa ICC. Tapos ngayon, ina-apply ng kanyang abogado, no? Nag-a-apply yung abogado niya. Pasensya na kayo kung palipat-lipat kami, ha? O, kasama sa edad niya. Kasi dalawa yung camera, eh. O, sa edad. O, shout out to kay I Love You host. Ayan. Kaya na pa siya humihingi ng shout out. Iyan. O, tuloy. Ibig sabihin, partner, hindi na rin tayo naawa kay Tatay Digong. Sila lang. Tayo, naaawa tayo. Ayun na nga, tuloy ko nga pala, nawawala tayo. Tuloy mo nga. Di ba, nag-apply ng partner, nag-apply ng interim release. Dahil sa katandaan, gustong mapalaya, masakit yun, partner, na ayaw tanggapin ng bansa natin. Kaya may aampun pa. Salamat po sa bansang aampun kay Tatay Digong. Partner, sandali, sisingit lang ako sa'yo. Sige. Dalawa lang tayo rito. Yun naman pala eh. Manawa ka. Yun naman pala, liwaliwanag sinabi dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Anak ng patola, partner, nung kinuha nila yung dating Pangulong Duterte, bakit biglang nagkaroon ng parang nagkaroon ng jurisdiction ng ating bansa. Ang ICC sa ating bansa. Tapos ito papauwiin na biglang wala. Ano yan? Hindi. Tama. Irony ang tawag diyan, partner. Oy, shout out kay Don Mar. Sige, tuloy. Shout out. Si Don Mar, siya yung kasama natin doon sa EDSA, di ba? May magandang asawa. Oo. Tuloy mo, partner. Mame. Hindi, ma-appreciative tayo eh. Na kaya nakagandang asawa na daan sa Tokis. Vlogger kasi. Parang ikaw rin yung partner. Ganda rin ng misis mo. Mga misis mo. Partner naman, hindi pa naman ako vlogger nung pala napakasawa ko asawa ko. Ay, matokis ka na nun. Guwapo talaga. Akala ko matokis na eh. Guwapo talaga ako. Sige na nga. Nanunulan. Sige na nga. Kaya. Tuloy na natin, partner. Yun na nga, no? Tapos ngayon, nag-apply nga si Tatay Digong na interim release. Kinukontra pa nito ni Conti. Ikaw talaga, Conti. Ano sabi? Ha? Mahirap. Ito sinabi ni Conti. Nasa na ba si Conti? Teka lang, partner, ha? Kasi alam mo naman yung ano natin. Ganun talaga. Yung setup natin, hindi tayo usual na setup. Wala naman tayo producer dito eh. Wala tayo. Ikaw, basahin mo, partner. May salamin ka ba? Ayan, no? Liit naman ito. Hindi pa rin papalaki ito. Hindi pa, pwede siguro. Hindi na papalaki. Hindi, tama na. Puta, palpak yung salamin mo. Kaya na, kulang nga sa, Mamahalin yata yung salamin mo. Kulang sa grado binigay eh. Yun lang nga, partner. Dito, papalayain natin yung mga 70 years old ayon kay Erwin Tulfo. Dahil nakakaawa, may sakit, pero yung 80 anyos, pinadala natin sa ibang bansa. Ayun. Ngayon, nung mukhang mapapalaya na, gusto pang kontrahin ni Conti. Ito sabi ni Conti, former President Rodrigo Duterte's power and money capacity are huge. Malaki daw masyado. Ang kanyang power, monetary capacity. Talaga? Kaya, that witnesses may end up disappearing. So, niya napulot yung mga pinagsasabi niya. Ewan ko ba rito sa tao na to? And recanting once is granted an interim release. Kaya kinukontra dahil daw baka mawala, mag-disappear ang mga witness laban kay Tatay Digong. Una po, no, ililinaw lang namin, hindi po sa Pilipinas, ayaw nga tanggapin sa Pilipinas eh. Antindi naman ang power ni Tatay Digong, nasa ibang bansa na. Pag nawala po yung mga anong tawag diyan? Asumo. Witness. Yung mga witness nila, hindi po kagagawa ni Tatay Digong naman yan. Yung ba yung witness na tinutukoy mo, yung mga
Kamag-anak ng mga Na biktima. biktima di umano. Sungot nga tawag ko dyan. Ayun. Yan po Punta tayo sa ibang partner, sa ibang topic. Oo. Tisoy talaga yan si Kapi. Ano naman gano'n, nakakahiya naman. Tisoy ka, mas maputi ka sa akin Anak ka ng tatay mo. Tisoy yung mukha nyo. Nanguuto lang ako. Pakulay na lang kayo siguro. Ayan. Ito po, isang usapin pa yung mga AI. Ayan. Kasi nagkataon pinag-uusapan ngayon yan, partner. Oo, kasi minamasama nila yung AI daw na shinare ni Senator Bato. Kasi merong AI pala daw yun. Ako rin tinapik ko yan Hindi ko napanood. Ano ba kasi issue doon? Yung mga estudyante na nagsabi na, ang sinasabi ng estudyante, bakit si BP Sara lang yung kinasuhan? Samantalang hindi lang naman siya yung mayroong confidential fund. Bakit hindi nyo imbestagahan din yung mga ibang tao na may confidential fund? Tama rin naman, di ba? Yung kaya hindi raw siya pabor na ma-impeach si BP Sara dahil sa confidential fund. Pero AI yun. Yung pala, AI yun. Akala ko rin alam niyo. Galing nung pagkakagawa alam mo partner, mas may edad si Senator Bato sa atin. Ako nga naloko rin Akala ko talaga hindi siya AI. Hindi po namin kasalanan kung yung kumakalat na yon ay AI pala. Di ba? Ngayon ang tanong, fake news ba 'yon? Kung naloko kami, ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng AI ay masama. Yun. Tignan niyo yung nilalaman, tama ba yung sinasabi nung kasi gawa din ng tao yan Ibig sabihin, ako alimbawa ako gumawa niyan. Ako rin na magbibigay sa kanya ng sasabihin. Kasi iuutos mo yung partner parang meron kang ChatGPT yata tawag doon o Vimeo. Kung ano man, basta isang app. Tuturuan mo siya, mag-create student in the Filipino student. May ganun. Description. I-describe mo. Gagawa ka ng description doon. Siya na bahala gagalaw, ganun. Tapos, ito yung sasabihin. The Filipino student will say this. Yun. So, yun ang nangyayari. Yun ang AI. Pero hindi po lahat ng AI ay fake news. Yun po ay opinion nung gumawa ng AI. Partner, tanong ko sa'yo, yung AI na sumisingkot ng pulburon yung isa, fake news yun? Hindi ko alam yan kung AI ba yun o hindi. Ang dami nagsasabi, gumagamit naman daw talaga siya. Kaya nga. Sabi natin AI, yung lumabas na yung video na yun. Hindi natin alam na AI yun kasi nagsasabi na si Maharlika. Tukuyin na natin, sabi ni Maharlika, meron daw siyang certification na totoo yun. Oo. Pinabiripik ka niya, ganun. Hindi ko sidekick to. Ano kami nito? Side by side kami. Iba yung sidekick. Yung kumbaga, lang yun. Yun. Magkaibigan kami nito. Dagdag ko lang, partner, no? Baka naman meron na silang pinagtatakpan ngayon pa lang. Ibig sabihin, may gusto silang pagtakpan sa mga susunod na buwan or linggo na maaaring lumabas. Kaya itong mga AI na lumabas na ito, idinidiin nila, umabot pa sa media na fake news yan. Hindi naman nila sinasabing fake news. Ano pala? Ang sinasabi nila AI generated yan. AI generated. Nakakahiya kay Bato. Yan, halimbawa. Akala niya, para napahiya. Yan ang sinasabi nila. Halimbawa na lang, merong lumabas na naman na video katulad ng pulburon video. Siyempre, ganun din nasasabihin nila. Madali naman po ma-determine ngayon Alam po ng mga computer expert, IT expert, kung AI o hindi. Ayun, di ba? Ayun yun. Madali lang po yan. Kaya lang ang tanong po doon, bawal po ba, pinagbabawal po ba yung paggamit ng AI? Hindi naman. Hindi po Actually, pati po YouTube. Meron. Kaya kami hindi nag-AI, hindi kami marunong. Yun. Kasi kung marunong tayo, bakit natin gawin? Halimbawa, uutusan ko. Kasi inuutusan daw yan. Halimbawa, uutusan ko. Agamulak look-alike. Yan. Na sasabihin boses ni Badong. Tapos yung mukha ni
yung mukha ni Agamulak look-alike. Bawal ba yun? Boses ko, ako yun. Tapos ako nag-create. Yun yung ibig ko sabihin. Na kung ang laman naman po ay opinion naman ng gumawa, wala naman pong masama doon. Di ba? Okay. Ano pa masasabi mo ron, partner? Hindi, nagbabasa ako ng comment. Natuto. Oy, shout out kay Raymond John Silab. Tagal ko na kaibigan yan. Oy, dabawin niyo. Uwi ako, relax lang. Nag-live lang kami. Natutulala si PL. Masyado ka naman siloso, dabawin nyo. Ano nga yung ano? Minsan lang sasama sa akin si PL. Ano nga sinabi mo kanina? Wala ako. Hindi. Ito lang, hindi ito studio. yung AI kasi, no? Hindi naman masama, hindi naman po pinagbabawal yung paggamit ng AI. Yung kung panlilin lang yung gagawin mo, doon nagiging masama. Doon na magiging, kunwari, sinasabi ng AI na nagpe-fake news yung AI. Kung opinion naman yun, automatic po yun, opinion po yun ng gumawa. Yun. Di ba? Pag sinabi niya na gano'n. Okay, punta tayo sa iba. Partner, pinahirapan mo ko. Salita ko na salita, hindi ka nakikinig. Ito, makikinig na ako. Nagbabasa lang ako kanina. Akala ko ba parang birada tayo rito? Wala naman tayo producer dito. Ayan po alam nyo, mahirap din pala yung nasasanay ka, no? Kasi ganito po ginagawa namin sa birada. Kami po nagbibigay ng topic. Ma'am, eto gusto namin topic. May researcher na kami ngayon. Yan. Ayan po yun. Level up. Level up. Di ba dati kami researcher, director. Kaya pa mag-iisip. Online, on-cam. On-cam talent. Kami dun, on-cam talent lang kami. Tsaka, yung lalaki lang talaga kailangan. Tsaka yung may researcher na kami, may director kami. Ano mo doon? Ang puhunan, gandang lalaki lang. Gandang lalaki lang ang puhunan. Kaya hindi po porket AI masama. Di ba? Kasi ang dami na natin dati. Di ibig sabihin yung ginagawa pala ng mga nauna. Halimbawa, natatandaan ko yung senador na kilala mo ba si Flavier? Natatandaan mo pa? Si Juan Flavier. Ano ba yung ni Juan Flavier? Ano yun? Yung kanyang tagla, yung kanyang slogan. Yung let's bolt in. Hindi. Ano? Ano nga yun? Let's bolt in nga. Basahin mo. do it. Let's do it. Di ba? Di ba hindi pa uso AI noon, cartoons talaga. Yossi Kadiri. Ano yun, partner Mga, ano ba tawag doon? Anime? Hindi anime. Hindi anime. Anong tawag doon? Yung mga, parang mga batibot. Anong tawag doon? Mascot. Sabihin nyo ba na tao yun? Mascot. Ibig sabihin, kahit mascot yun, yung yung dala-dala niyang Yossi Kadiri. May let's do it. Meron siyang aral ka na mapupulot. Correct. Shout out sa iyo sa asawa ko, si Nanay Ano. Yeah. Ito pa, isa pa. Sige. Bakit ba nag-iinit sila diyan sa AI na 'yan? Meron ngang lumalabas, 'di ba? Napakaraming video na lumalabas yung tungkol kay Tatay Digong. Yung mga sinabi niya, partner, na yun nga lang, yung nagsasalita, baby, di ba ang cute? Tama. Totoo naman yun. Di ba? Kalat na rin yan. Yung mga baby, si BP Sara. Tatay Digong, yun, baby. Di ba? Anong masama doon? Walang masama ron. Basta hindi nagpe-fake news. Correct. Yun naman yun. Yun po yung bottom line. Basta hindi nanliligaw. Okay. Pwede manligaw, wag lang manligaw. Ngayon. Pero pag may lumabas na AI tapos sasabihin na marami yung San Juanico Bridge dumoble na putaragis gumanda. Wala naman. Ayun hindi naman madaanan. Oo, yun ang panlilin lang, partner. Yun.
At saka isa pa po, siyempre nakakahiya po sa kanila, gusto nilang bumawi. Bakit? Pahiyang-pahiya sila, partner eh. Natatandaan mo na nabisto. Fake news sila ng fake news. Yung pala, sila po yung nagke-create ng troll farm. May troll farm pala sila. Diba? Yun. Kaya doon sila, yun ang pinakamalaking kahihiyan sa kanila, partner. Maliban sa mga sa ekonomiya ng ating bansa na hindi niya kayang paunlarin. Pero mo, no, nagbayad pala na, hindi natin alam kung nagbayad, pero isa lang po ang tiyak natin, ayon po sa OpenAI, ang mga troll farm na to ay pumupuri sa BBM administration at bumabanat kay BP Sara. Di ba? Alangan naman libre yan, partner. Siyempre may ano yan, may kasunduan yan, partner. Wala. Hindi pwedeng libre-libre yan. Okay. Okay, isa pa po, no? Ito po. Kasi ito rin, no, sinasabi po na sabi po ng mga may nagtanong kay BP Sara no? Sabi ng nagtanong kay BP Sara, BP, ano po masasabi mo na sabi raw ng mga Makati Business Club, etc. Ito mga ano yan eh. Yan yung mga civil society. Mga alta. Yan, sabi raw, dapat daw matuloy yung impeachment para daw yung mga yung kumpiyansa ng mga foreign investors ay bumalik. Ito, sige. Basahin mo, partner. Basahin mo. Sinabi ni BP Sara sa sagot. Basahin natin to. Napapalaki ba to? Ito sabi ni Sara. Kahit nandyan wala ang impeachment, wala talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita niyo, bagsak ang ating foreign investments sa ating bayan. Kaya, wag nilang akong gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Ibig ba sabihin, partner, si BP Sara ang pinagbibintangan nila na naman? Ganun yun talaga. Kasi ganito, dahil daw dito sa impeachment ni Inday Sara, na ayaw ituloy. Ayaw ituloy. Kaya daw ayaw pumasok yung mga foreign investors sa ating bansa. Parang layo na ba? Samantalang mula noon, partner, 3 taon nang walang pumapasok. Yun. Ibig sabihin 3 taon na yung impeachment niya. Tsaka partner, ito ilang beses siyang napabalik-balik ibang bansa. Sino yan, partner? Si Marcos. Binansagan na nga sang Ferdinand Magellan Marcos dahil puro siya biyahe. Pero ni isang investor, wala siyang nakuha, partner. Meron naman sigurong isa. Wala ko na matandaan talaga. Walang malalaking investor. Kasi kung meron yan, ipagmamalaki nila. Di ba? Okay. So, yun po yun. No? Huwag niyo pong gamitin yung hindi pagkakatuloy ng impeachment ngayon 19th Congress. Isisi nyo pa na kaya walang pumapasok na investors. Parang gago lang sila, no? Alam mo, partner, ang nakikita ko sa kanila, yung kahihiyan nila, gusto nilang pagtakpan, pero wala silang tao na pwedeng isisi yung kanilang kahihiyan, yung kanilang kakulangan, yung hindi nila kayang gawin, walang iba, kundi dito sa mga Duterte nila, ay sinisisi. Sinanay nila yung sarili nila na maghanap ng masisisi. Alam mo, partner, lagi ko sinasabi dito sa vlog ko, no? Marinig na rin ng mga nakikinig sa vlog mo. Alam nyo, yung mga leader na mahilig manisi, wala po nagagawa yan. Totoo yan. Kasi kung may ginagawa ka, problema yung hinahanap mo. Biruin mo, wala na nga halos na patayo. Tapos yung problema sa San Juanico, ano sabi, partner? Sino daw may kasalanan nung problema sa San Juanico? Hindi mo ba narinig? Hindi ko narinig yun. Paalala ko lang sa'yo, narinig mo to. Kaya lang busy ka sa pagtingin sa mga nagagandahang kababaihan. Tangin na naman, kikinig asawa ko. Ano po sabi? Sabi, kung hindi raw nagpabaya yung mga naunang presidente, yung ibig sabihin mga naunang presidente. Kasama pa si Tatay Digong. Hindi raw mangyayari yan sa San Juanico. Akalain mo yun, partner. Lahat na lang isisisi mo sa mga nagdaan. Dapat nung nangampanya ka, dapat ganito sinabi niya.
Oo. Ako po, pag nanalo, wala akong gagawin. Pag may problema, isisisi ko sa mga nagdaang administrasyon. Malamang hindi ka nanalo. Oo. Hindi, ganito, partner. Para sa akin, no? Halimbawa, kung ako si Marcos, partner, matutuwa pa ako eh. Bakit? Bakit nagkaganyan ang San Juanico kung totoo mang may sira talaga yan? May sira talaga, hindi nga pinadadaanan. O, halimbawa, sige, totoo may sira. Matutuwa ako na may sira. Bakit? At least, i-repair ko na lang. Hindi na ako magtatayo ng panibagong establishmento para sabihin na meron ako nagawang proyekto. Ipapaayos ko na lang, partner. Correct. Biruin mo, yun lang ang problema niyan. Oo. Ipapayos. Oy, thank you very much kay Melda Sanggalang Oo. na nagbigay ng $20. Ayan. Maraming salamat. Sa ibaw, partner, wala Wala. nagpakulay. Kurita. Kawawa ka naman, partner. Wala nagpapakulay sila. Wala pang Hindi ka mahal? O, sige lang, hayaan mo Hindi ka nila mahal? Mahal ako yan. Ha? May magpapakulay malamang yan, partner. Oo, relax. Na pinapauna lang. Pinapauna lang ako. Alam ko mga galante, mga viewers mo, partner. Eh. Relax lang, wala pa yan. Dynamic duo daw tayo, sabi ni Roger. Oh. Di ba, partner? Yun eh. Yun ang naano ko eh. Uy, maraming salamat sa nag sa atin, ha? Sa Abe Restaurant. Uy, Hindi yung po mga- hindi namin sponsor yan. Kaya lang, ang bilis ng serbisyo, ang sarap ng pagkain, ang gaganda ng mga waitress. Saka yung kinain nating manyamang beef asado. Ayun. Manyamang beef asado. O, Masarap tindi. daw na beef asado. Akala ko pang manyaman. Akala namin pang mayaman, kaya in-order namin para magmukha kaming mayaman. Partner, kita mo naman yung mga kumakain doon sa Miss Abe. Universe, partner. Hindi, Miss International. Ay, international. Oo. Ang yayaman. Ang kikinis. Naka- Yung isa, Miss International 2024. May nakasas pa sa gano'n, no? Kitang-kita talaga. Pinakita talaga sa amin. Eh. Parang tinititigan namin, beauty queen ba to? Biglang nilabasan kami ng SAS. Ayun lang. SPL nga, nilabasan din. Ah! ng kanin, kasabay nun eh. Uy, maraming salamat kay kay Astrid. Ma'am, boss. Dito muna ako mapakape. Ayan, nagpaalam si Astrid. Ayan, Salamat, tignan Astrid. mo naman, no? Kita Kita mo, ha? naman Sabi sa'yo, hindi mga galante ang mga yan. lagi tayong lagi tayong magkukulap, partner. Para nahahawa ako sa Oo, sa syempre. buhay. No? Ganun talaga yun. Pero mo, nilabasan si PL Nang alin? ng kanin ng waitress. Yung dalawang order na kanin. Dalawang order agad. Napakalakas magkanin nito. Ako, isa lang ako magkanin pero ang laki ng tiyan ko. Ito, kaya sa bagay, pinaghirapan ko tong tiyan na to. Welcome po, Ma'am Astrid. Ayan. Ayan. Okay, punta po tayo sa iba pang Pero balita. partner, dagdag ko lang. Maganda to. Sige. Yung podcast niya, Nino. pinag-uusapan ng social media nga. Nino. Marcos, with Cheryl Cosim ba yun? Si Cheryl Cosim. Ang sabing ganun, nasabi, ayaw daw niya, partner, na matapos yung kanyang termino na wala siyang nagagawa. Ang gusto niya, maalala yung kanyang administrasyon ng tao. Hindi ganyan ang Paano? Pag natapos ang aking administrasyon, maraming matutuwa dahil Ayun. partner, bakit maraming matutuwa? Pag natapos daw eh. Marami natutuwa kasi parang may sumpa tayo nga sa Pilipinas. Kasi natapos na yun. Oh, salamat, natapos ka na, hayop ka. Ganun Uy, ba? partner, ang mga Araneta to. Araneta Coliseum. Sinabi mo, nasa tayo. Yari Salamat, natapos ka rin, animal. Ayun, yun pala. Biro lang po, Mr. President. Pero totoo yan. Salamat po kay Yuri. Oh, Yuri Rubens. Naku, Oy. ang dami nagpakapituloy. Ayan, sabi sa'yo eh. Nainggit tuloy. Wag mo. Ako na ngayon na naiinggit, mga brad. Ang dami. Pati mo. Yuri's Revenge. John William. Maraming salamat po sa inyo. Napakarami nagpakapi kay PL buhat nung... Okay lang, nasa iyo naman ang viewers eh. Okay mga kapatid. Punta po tayo rito. Okay na tayo rito, no? Ayun, wag po natin sisi kay BP Sara. Ngayon, ang masasabi ko pala doon, ayun na nga, no? Tama po yun, matutuwa po kami na sa pagtatapos po. Ay, si Astrid, bumawi sa akin. Bumawi siya. Sa- Meron pa si Warlita Paderes. Ang Sir laki niya. Badong and Sir PL, good evening, bot. Ayan. Ito mga Paderes partner, sa kung Tagalite ito, pariente namin ito.
Kung taga Leyte sila. Oh, kung taga Leyte sila. Paderes na taga Leyte. Sino? John William, maraming salamat po, sir. Ayan. Teka muna. Balik natin tong kodigo natin. Ayan, wala. Sige, magkikwento muna ako dito, partner. Sige. Yun nga. Pag natapos si Bongbong Marcos, yun talaga, marami matutuwa talaga. Kasi ang bansa natin nga, mistulang isinumpa ba? Siguro sinadya ng Diyos, partner, na magkaroon tayo ng isang presidenteng ganito para, para Aba, si Yuri, nagpakape rin sa akin. Kita niya, thank you very much, Yuri. Para partner ba? Para sa susunod na kapag meron pa tumakbong Marcos, mag-iisip na tayo. Oo, magduda na tayo. Okay, ito naman po yung pong sinabi nito ni Auntie Claire kasi po tinanong si BP Sara. Ano po masasabi nyo na sinabi ni Auntie Claire na tungkol yata yun sa isang manggagamit ay sa nagpapagamit. Ang sagot ni BP Sara ano ba mahita mo nyo riyan sa mga Castro na yan, sa magpinsan na Castro? Ayan. Di ba? Trash in, trash out. Alam na natin yung pinagugutan, yung magpinsan na Castro. Sumagot po si Auntie Claire. Ano sagot niya? Ayan, partner, basahin mo. Sabi niya? Lintik na salamin niya, hindi makapagbasa. Kaya nga nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente ay magiging paulit-ulit sa source ng fake news. Ayun. Grabe, unli daw. Unli. Unli pa. Unli source ng fake news daw. Ano yung ganyan? Ito? Yan. 49 pesos. Jan Beltran, thank you very much. Kay Jan Beltran, gawin na natin siyang ad moderator. Yan. So paulit-ulit na fake news Inday dahil dun sa kanyang source. Hindi niya talaga maintindihan yung ibig sabihin ni Inday, partner. Nang magpinsan sila. Ano ba kahulugan niyan, partner? Simple lang naman Uy, si Warlita Paderes, taga-Davao yan. nagpakapit din sa atin ng $499. Ganon na sila sa atin, partner. Ganito, hindi, aminin na natin, aminin mo na lang kasi Claire, Auntie Claire, aminin mo na hindi mo kayang arukin ang pag-iisip ni Inday Sara. Correct. Kasi sa'yo, ginawa mong literal yung kanyang sinabi. Kami na hindi naman attorney, hindi kami abogado, pero naintindihan namin ang ibig sabihin niya. Alam mo, partner, may kasabihan tayo pag ikaw may katrabaho ka, di ba? Nakita mo, halimbawa, ang apelyido mo loyal. Yan. Halimbawa, loyal ang apelyido mo. May nakita kang loyal. Anong tendency mong tawag sa kanya? Loyal. Ano ba? Apelyido nga Ano ba? Partner, ang galing mo talaga. Hindi. Ano ba? Kunwari ako, Aratelis. Nakakita ko ng katrabaho. Ay, Aratelis ka rin? Ano isasagot ko? Pinsan! Pinsan! Oo, magpinsan tayo. Ayun po yun Hindi, kasi ganito. Ikalawa. Di ba? Sige. Ayun sinasabi ni KPL. Tuloy mo, KPL. Hindi, kasi ganito yan. Parang yung sinabi ni Inday, ganito lang yung sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Yun, Auntie Claire. Parang ganun ba? Kumbaga kayo, magpinsan kayo sa trash in, trash out. Parehong ang mga bunganga ninyo, ang lumalabas ay panay mga basura. Yun. Hindi niya kasi makuha yung ibig sabihin. Hindi pinsan sa dugo, kundi pinsan sa... Ginagawa niya kasing literal, partner Literal talaga yan Pero matalino yan si Auntie Claire Ewan ko lang. Alam mo yan si Auntie Claire, crush ko yan noon may karas ako dyan Kamukha rin sa kadyan dyan, partner. Hindi, may karas ako dyan. Nung hindi pa siya lumalabas sa Malacanang. Kasi gandang-ganda ako sa kanya. Yung pala filter lang yung... Filter pala yun. Filter. Yung sa kanyang vlogs. Maganda siya sa vlogs niya May filter yung... Wala. Filter lang pala. Nakakapeke. Hindi katulad nila Astrid Elia. Ayan pala. Ay, ganda niya. Nakita ko na sa personal yan. Si Marigon. Naku, hindi ko kilala yan. Hindi mo kilala si Marigon? Kilala ko pero hindi ko man nakita. Personal yung mga yan. Sino yung isang news natin? Sino news natin? Ano nang ang pangalan nun? Si Caitlyn. Caitlyn, yan. Maganda rin sa personal niya. Oo. Marami tayo. Si Shayri, maganda rin. Oo. Hindi nagpakita sa akin sa personal. Ayaw.
Pinadala na lang ako ng kaperasiton laman. Baka laman ng bulalo, ayusin mo. Hindi, tsokolate ba? Laman ng tsokolate. Laman ng tsokolate. Grabe ka naman, Sir Buds, kung makapilter. Uy, talaga naman eh. Kasi gandang-ganda ako eh. Uy, Sabay, nagpakulay na naman ay, siya. may nagpakulay. Si Sylvia Ibanez. Uy, sana. Magpinsan sila sa makeup parang sa St. Peter's lang. Tapos straight talaga ako. Kala ko kasing ganda. Yung isang Magno, anong pangalan nun? Yung si Professor Magno. Hindi ko Ay, lang. Kilala ko lang Hindi mo kilala si Magno? Hindi si Jam, yung Cielo. Cielo Magno. Yun talaga, may tsura yun, partner. May tsura yan. Kahit na medyo... Kaso, ano, pink man yun? Ay, wala naman tayo pinag-uusapan ng kulay. Bagay. Ang pinag-uusapan na... Basta ibang usapan yung ganda at kulay. Ayun, oh. Di ba? Parang si Lenny lang yan eh. Kahit na dilawan na, hindi pa kaganda. Akala ko nasabihin ko maganda eh. Pero siguro nung kabataan si Lenny, maganda rin yan, partner. Malamang. Oh. Kasi alam mo partner, may teorya ako diyan. Lahat ng babae, Maganda. na edad 16 hanggang 25. Maganda. Maganda yan. Basta marunong. marunong. 25. Oo. Grabe ka naman. Basta marunong mag-ayos. Hindi pa pwedeng hanggang mga 16 to 25. Basta marunong mag-ayos, maganda yan lahat. Lalo, mga kolehiyala yan, di ba? 16 to 25. Pwede niya sila nung araw eh. Mga kolehiyala yan, magaling mag-ayos yan. Ibig sabihin, partner, pagdating ng 26, doon magkakalaman kung sino talagang tunay na maganda. Ayun. Kaya huwag kayong papadali. Agad-agad. Hindi, ibig sabihin, huwag kayong, kasi minsan nadadaan sa bata, partner. Pero partner, huwag natin kalimutan ha. Araw-araw mga kababayan ha, ang Birada Agila ha. Suportahan po natin mga kababayan sa mga hindi pa po nakashare. Sa mga hindi pa po nakashare, sa mga hindi pa po nakakapag-like sa bagong live namin kanina at higit sa lahat, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa DZAR 1026, mag-subscribe na po kayo mga kababayan dahil pag napaabot namin ng 100,000 subscriber yan, may premium maghihintay sa inyo. Meron pong naghihintay na premyo sa inyo mula po sa amin. Yan, no? Kami po mismo. Yan. Aabutan. Sila PL siguro maghahanda ng regalo. Ako, talagang isang makabayang yakap at halik. Wala. Saan nga may gusto lang naman. Ayoko yan. Ha? Ayoko. Hindi, talagang... Dadagukan tayo. Okay, partner. Okay, sige. Dalawa na lang to. Dalawang topic na lang. Tapusin na natin. Tapos, magbabasa na tayo ng mga reaction. Mga katanungan nila. Ayun, si Yuri nakasubscribe na. Yan. Ito po, mga Congress, ito po sabi, no? Nainis na to si Escudero. Kasi panay-banat ng mga congressman sa media. Maraming salamat kay Delia Pineda. Ayan. Sabi ni Escudero, kayong mga congressman, huwag kayong panay puro interview. Kung meron kayong gustong sabihin, magpasa kayo ng pleading sa Senado. Ano masasabi mo rito, partner? Puro sila ngaw-ngaw, partner eh. Hindi sila matahimik diyan sa impeachment kay Inday Sara na ibinilig sa kanila ang article of impeachment. Nasasaktan talaga sila, partner. Kasi baka ang ipinag-uutos sa kanila, kinakailangan ma-impeach talaga itong taong ito. Sanay na sanay kasi sila, partner, na nasusunod yung kagustuhan. Yun, kumbaga, nandun na yun na yung comfort zone nila, partner ba? Yung nasusunod yung kagustuhan nila. At higit sa lahat, partner baka totoo yung mga sabi-sabi, partner Talo na yung sinabi ni Congressman Pulong na meron palang tinatanggap itong mga ito bawat pirma. Fred Mahusay, thank you very much sa $10. Yan. Iniinggit lang kita, partner. Sana nga
Sana nga maligaw sa akin yan. Oy, naka-live din ako, baka kala nyo. Hindi nila narinig. Ulitin mo. Naka-live din ako! Pasyalan nyo ako. Ayun po yun. Alam nyo kayo, ang tawag sa atin, tayo, hindi pa natin alam yung salitang spoiled. Pero tawag ko dyan sa nung mga bata tayo, meron kasi kaming kapitbahay, tawag namin spoiled. Lahat ng gusto niya, sinusunod ng nanay. Di ba? Kaya tayo naman, bilang ganti, talagang pinapakilala natin sa kanila yung tunay na mundo. Hindi po yan ang tunay na mundo. Sa tunay na mundo po, pwede kayong maging talunan paminsan-minsan. So, dapat tanggapin kung ano ang katotohanan. Kung natalo ka sa laban na yan, tanggapin mo. Bangon lang ulit. Yes, ganun lang. Dahil tayo, partner, ilang beses tayo nadapa. Napakarami na. Minsan nga, pag nadadapa ako, ayaw ko na rin bumangon. Pagod na eh. Nadapa ako minsan sa taas ng kama. Pag ganun-ganun na lang ako, ayaw kong bumangon. Thank you very much kay Delia Pineda na nagbigay sa atin ng pantubig. Maraming salamat, Delia. At eto na po, syempre, last na po to. Natalakay na ba natin to? Etong si Conti at saka si, hindi pa. Yung kay Conti? Natalakay na kanina. Ayan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magtanong. Palitan na lang tayo ng ng basa, partner. Babasa ako rito sa akin, tapos magbasa ka dyan isa. Unahin na natin. Maliban dun sa pwede silang magtanong, yung